Sinaksak ko talaga siya harap-harapan. Hindi lang 2 beses o 3. Pero more than 10 times, mahigit 10 beses na tama ng saksak. Kamusta mga tol, nagbabalik na naman ang pinakasiga sa lahat ng mga siga. Pero ngayon, meron akong sasabihin sa inyo. Meron akong aaminin sa inyo na matagal ko nang hindi masabi. Tungkol sa aking nakaraang buhay. Medyo madrama o medyo madilim, no? Pero para sa akin, it's worth sharing sa ating mga Christian brothers and sisters, as well as sa mga kaibigan natin dyan at sa mga followers ko at kahit sa aking mga nakaaway dati, nakabangga, no? Kasi gusto kong i-share kung paano ko nakilala ang Panginoon, kung paano ako iniligtas ng Panginoon ng paulit-ulit simula nung una pa lang. Yung mga nangyari sa nakaraan ko sa aking kabataan, no, in particular nga, is yung talagang naging violente ako nun. Dahil ako'y likas na tahimik na tao, ako'y lagi nga nabubuli nun sa paaralan Pero naging violente akong tao kasi parang sumabog na ako. Dumating ako sa punto na parang yung mga tao talaga ay naabuso na yung kabaitan ko. So sumabog ako, sabi ko maibalik ko nga sa kanila ang ginagawa nilang kahayupan sa akin. Parang ganun, no? So ang nangyari nun, yung isang senaryo nun is nagpunta lang kasi ako sa patay nung kamag-anak ng kaibigan ko. Pauwi akong bahay, mag-isa ako. At ayun nga, may grupo ng kabataan dun. Yung dalawa, sinabayan ako, isa sa kaliwa ko, isa sa kanan. Yung isang tao, naglabas ng batuta. Tapos yung isa naman dito sa kabila ko, naglabas ng balisong, yung manual. Nilaro-laro dito sa gilid ko, yung nakabatuta naman, inampas-ampas din niya sa kamay niya na parang pinagtitripan nga ako Pero nung mga panahon na yun, medyo wala pa akong kamuwang-muwang. Alam ko na natakot ako kasi nga wala pa ako experience sa away nun, sa away kalye. Kaya nung umabot ako dun sa bahay, takot na takot ako, tinawagan ko yung airpods ko. Sabi ko na ayan, nilagay sa peligro yung buhay ko, muntik na akong patayin, sabi ko sa tatay ko. Ngayon, sa takot ng tatay ko, siyempre nag-alala din, kinuha agad niya yung baril niya. Ngayon, sinundo ko mula dun sa bahay niya. Ngayon, pagbalik dun sa lugar namin doon, kasama ko tatay ko, naabutan namin yung isa na lang dun sa dalawang gumawa sa akin, yung isa na lang. Yung nakita ko, yan, sinaksak ko talaga siya harap-harapan. Pagkasaksak ganyan, nakatakbo. So after a few weeks, yan, nakita ko na naman dun sa neighborhood namin. Hindi ako nakontento kasi nga, sabi ko na sugatan lang to. Galit na galit ako nun may baril ako lagi mga tol pag sa kotse. Kaya ginawa ko nun, nakita ko, binabaan ko talaga. Pinagpuputukan ko ngayon, sobrang takbo, sobrang bilis tumakbo. Yun ang isa sa mga nangyari. Pangalawa, yung nangyari nun, yung nasaksak ko, hindi lang isa, hindi lang 2 beses o 3. Pero more than 10 times, mahigit 10 beses na tama ng saksak, no? Dahil nga, ang nangyari nun, yung hiniram yung kotse ko nun, tapos hindi nagpaalam sa akin, tinakas niya ng parking lot, naghihintay ako, nawawala yung sasakyan ko. Tapos ngayon, nang nangyari, pagbalik ng kotse ko, may malaking gasgas sa gilid. Sinisingil ko ng ginawa niyang damage. Hindi nagboluntaryo na magbayad, parang ayaw talagang bayaran. Ngayon, napikon ako. Ayan, after a few days yan, nasaksak ko din yun nga, yung ilang beses. So, nangyari yun, talagang critical condition, yung 50-50 na. Mas malaki pa yung chance ang mamamatay na yung tao kaysa sa mabubuhay pa sa dami ng tama at sa lala ng mga stab wound, no? Pero nangyari nga nun, dinasal ko sa Panginoon, Lord, sorry sa nagawa ko. Sana mabuhay pa yung tao. Please Lord, gagawin ko lahat, buhayin niyo pa yung tao. Kung hindi nabuhay yun mga tol, malaking problema yan. Murder ang magiging kaso ko at non-bailable yan, no? Pero ang Panginoon talaga, sinagot yung dasal ko. Ilang araw pa lang nalaman ko na unti-unting nakaka-recover pero delikado pa rin ang kalagayan. Pero Lord, tuloy-tuloy lang ako sa pagdarasal. Lord, buhayin niyo to Lord. Hindi ko talaga sinasadya, Lord. Sobrang nadala ako ng galit, ng emosyon. Kasi mga tol, nung panahon na yun, bagong opera ako, na vocal cord surgery ako nun. Bago yung nangyaring yun. Tapos, after a few days lang nung operasyon ko galing hospital sa bahay, nag-break up na kami nung ex-girlfriend ko. Alam na nga ganun ang sitwasyon, pressured ako, may problema, ganun pa. Yun, sumabog tayo. Yun ang nangyari. Mga tol, masasabi ko lang talaga na ang Panginoon kasi nagbibigay siya ng chances para sa tao, no? Kung alam niya talagang
hindi ka naman talaga ganun, talagang gusto mo nang magbalik loob sa Kanya, kahit ano pang lala ng nagawa mong kasalanan, no? Kahit ikaw pa ay nakapatay. Nasa Bible yan, may ganung example, yung nakapatay siya tapos nagbalik loob siya sa Panginoon. Pinapatawad ng Panginoon yan kahit ikay kriminal. Kahit ano pang background mo, kahit puro tattoo ka, kahit pa anong pangit ng nakaraan mo, no? Ang Panginoon, i-welcome ka lagi niya. Kaya yan, naalala ko lang talaga yung mga panahon na yun na siyempre hindi magandang memories, no? Pero sa ginagawa ng Panginoon sa akin ngayon, yun talaga napapalapit ako sa Kanya. Talagang nare-realize ko na hindi lang itong lugar na to, itong special na to, na muntik na akong mabangga ng bus. Yan lugar na yan mismo, ito. Diyan ako nakatayo, few days before birthday ko noon, 2023. Hindi lang pala yun, hindi lang doon nagsisimula ang pagliligtas sa akin ng Panginoon. Kasi ilang taon nang nakalipas yung yung sinabi kong insidente ng pananaksak. Pero hindi lang pala dito nagsimula, yung muntik na ako mabangga ng bus na ilang inches na lang mula sa mukha ko. Dedo na dapat ako, dedo na arrival sa ospital. Hindi lang doon, mula pa dyan sa Pinas na ilang beses akong napatrobol at malagay dapat sa mas malaking trouble. Talagang sinasalba, nililigtas tayo ng Panginoon, no? Kahit sa mga nangyayari sa road rage sa kalsada, yung mga lesbo nun na maarte, yung nagta-traffic na sa likod, binubusinaan ko lang. Hinarang yung kotse sa harap ko sa Misho Boulevard, palabas ng San Juan. Alam kong pulis kasi may lesbo na damit, sky blue, nandun sa harap ng kotse. Pinababa ako, ngayon magbabarilan na kami kasi sinukbit ko na yung baril ko. May lumabas na gwardiya dun sa townhouse. Ayan, nag-mediate sa aming dalawa. So muntik-muntik ka na, hindi lang yun, yung mga siga-sigaan din sa kalye. Pinapatulan natin. Minsan mainit ang ulo, mainit din ulo ng isang driver. Napakaraming beses, di ko mabilang mga tol. Pero eto tayo ngayon, di ba? So, etong cruise na to, sana madala ko to hanggang sa aking huling oras bago ako mamatay mga tol, no? Kasi talagang itong cruise na to, ito talaga yung simbolo na talagang binigay ko na ang buhay ko sa ating Panginoon, kay God mo. Tsaka hindi na magbabago yun mga tol, kasi kung ano pang babaguhin ko wala na dapat ako dito ngayon, di ba? Kung hindi niligtas ng Panginoon ng ilang beses ang buhay natin. So yan lang mga tol, isang sharing lang para sa inyo ngayon. Maraming salamat ulit sa inyo.